Prof, siguro tanungin ko na muna, anong ibig sabihin ng lahat nung nangyari sa Senado kagabi? Ano yung mensahe siguro na gustong ipadala ng Senado? Ang Senado kasi nung pag-return ng articles of impeachment, parang sinabi nila na sila ay higher court at ang lower court ay kailangan pumalima doon sa compliance request nila. Pero parang hindi nila nakita na ang impeachment ay ginagawa ng co-equal branches ng co-equal chambers ng Congress. So parang ano doon, bakit mo i-return? Bakit mo isa sa uli? Bakit mo i-remand? No? Ang sabi nila to correct the constitutional infirmities. Pero kasi para sa mensaheng yun, parang ina-articulate na bumoto na parang di ba kasi yun yung the gist of the appeal of VP Sara with the Supreme Court. So, kasi di ba, if the Senate is convened as an impeachment court, the members, di ba, nung nag-oath sila, should be impartial and render fair decision. Pero bakit ganito pa nilang ginawa? Bakit meron na sila kaya na decision na ang articles of impeachment ay infirm, which is basically what VP Sara lodged with the Supreme Court. So bakit kinakopya yung binigay ni VP Sara sa Supreme Court na appeal to dismiss the impeachment court? That is the case. Prof, yun nga yung tanong no? Parang bakit parang hindi na lang simulan yung pagtatanong at hindi pag-usapan doon sa trial proper kung mayroong mga legal infirmities na sinasabi. So do you think na this is just a case of ayaw lang talagang pag-usapan, Prof? Parang ganun di ba? Ayaw nilang pag-usapan. Kasi bakit ayaw nilang ituloy yung trial? Yung reading of the of impeachment, kaya nga 'di ba parang merong tanong kahapon si Senator Judge like clarificatory question si Senator Judge Binay. Ano pong ibig sabihin kapag hindi po tinanggap yung isosoli po na else, 'di ba? So parang ang doon, ang dami nilang parang binigay na komplikasyon sa napaka-komplikado ng sitwasyon. Dapat sabi ng presiding judge ay hindi kasi magsasama muna tayo kaya nga dun sa ni-report mo at 11 this morning natanggap na ni VP Sara yung summons at sumagot siya doon sa mga articles of impeachment na hinahabla siya. Diba? So parang ang gulo, diba? Bakit mo i-remand isang o i-return kasi return yung kanilang language. Bakit mo i-return ang isang complaint? Kung magsasama ka na, no? At saka yun nga, ang nila, kasi di ba yung pinaka-gist ng draft resolution at yung resolution na sinusugan ni Senator Judge Cayetano, ay infirm siya kasi bakit one impeachment case lang yung kailangan in every year. Parang apat yung pero di ba parang doon, hindi naman apat yung impeachment cases na hinain sa Senado, di ba? Isa lang, di ba? Parang anong na-violate na doon. Tapos parang ang gusto pa ng susog na na ni Senator Peter Cayetano ay sila ang mag-certify na talagang they are violating the Constitution. Yung mga ganun, bakit mo i-dribble yung bola sa House na tapos na yung trabaho? So for you, Professor, paano dapat hinandle itong issue na ito? Siguro kagaya ng suggestion ni Senator Gatchalian, no? Bakit hindi na lang natin total nandoon na sila kung itutuloy natin yung trial, 'di ba? So tanungin natin yung House prosecutors o kayo ba ay talagang alam niyo na trabaho ninyo, yung pa rin gano'n, 'di ba? Kaya iba hindi gano'n pina-return yung articles of impeachment o i-certify ninyo na hindi kayo nag-violate ng Constitution dun sa one impeachment case per year.
Prof, I understand galing po kayo sa NCPAG, no? So I would like to get your comment dito sa rhetorics na nangyayari dito sa Senado ngayon. Kahapon, what really struck me doon sa parang mga pag-uusap at balitaktakan nila kahapon, yung parang argument na ba't ba natin ito inuuna, makakain ba to ng ating mga kababayan? May mga ganong kinds of arguments, kumbaga, na inilalapag kahapon doon sa Senate floor. No? Ano masasabi natin sa ganitong klaseng mga argument na ba't ba inuuna natin yung impeachment? Hindi naman yan nakakain. Oo nga, medyo nakakalungkot yun, di ba? Kasi parang ano ba, hindi ba nila alam kung anong ibig sabihin ng impeachment? Ito ay napakahalagang mechanism for accountability. Kasi kung konti lang naman ang impeachable officers, the President, the Vice President, the Justices of the Supreme Court, the officers of the constitutional bodies, di ba? Parang ang ano doon, although we have the ombudsman, di ba, and the Sandigan Bayan, pero ito yung isang mekanismo for accountability. Merong complaint na nilodge doon sa mga impeachable officers dito sa case natin kay VP Sara. Bakit hindi natin tignan? Bakit ano yung, kasi it is really also parang due process for both sides, di ba? So malalaman natin kung ano yung sagot ni VP Sara, kung totoo ba yung mga aligasyon sa kanya, di ba? Makikita natin, ano naman siya, public officer siya, tapos ina-out naman niya yung mga ano. So parang ang ano doon, nasira yung, or ano ba yun, na hindi, nasira ba, o hindi talaga masyadong binigyan ng importansya ang accountability mechanism na impeachment. Walang alam ko, pero kasi di ba may mga abogado tayo, meron tayong mga magagaling na mga senador, di ba? So nag-iisip naman yon at alam naman nila yung kanilang constitutional duty as an impeachment court. Pero bakit anong nangyari? At ganun ang kanilang decision. So in terms of accountability, due process, and finding out the truth, parang walang nangyari kagabi. Prof, we can talk about the constitutionality, the technicalities, the semantics na nangyayari dito sa ating Senado. But I would like to shift yung perspective ng ating pag-uusap dito sa publiko naman. No? How do we make the public understand the importance of the issue we're tackling right now? Kasi kapag merong mga ganitong rhetoric na kumbaga hindi naman natin nakakain yung impeachment, I mean, these are food, jobs, ito yung mga issue na kumbaga tangible Yung issue ng accountability, it's important pero hindi siya tangible. So how do we make people appreciate that these two are equally important? Siguro kailangan natin i-relate siya. No? Ano yung accountability na ina-allege na na-violate ng VP Sara? Kasi ang paggamit ko niya rin ng confidential funds, hindi naman niya pera yun pera yun ng bayan, di ba? So parang ano doon, hindi siya makikita pero pera ng bayan yun di ba? Hindi personal na pera yon ni VP Sara. So kailangan natin maintindihan na ordinaryong Pilipino, ano bang ginawa at ginamit doon sa pera ng bayan. Hindi siya makakain, pero importante siya kasi pera natin yun, yung ginagamit doon sa confidential and intelligence fund. No? So ang ano doon, hindi nga siya makakain. Pero pagkain na hindi natin nakain kasi nga merong ibang pagwawaldas na nangyari. Siguro yun yung pwedeng i-relate sa ordinaryong Pilipino. Hindi siya makakain yung impeachment na yan, pero na-deprive ka sa pagkain or ibang public services kasi yung pera natin ng taong bayan ay parang allegedly minaldas, di ba? So, kailangan nating maintindihan na yung impeachment, kahit hindi siya makakain, ay importante kasi may kakaakibat siya na meron kang hindi nakain, meron kang hindi public service na hindi na-avail. Kasi nga, yung pera na dapat para doon ay allegedly nawaldas. So, mahirap siyang intindihin, pero yun kasi yung implikasyon noong allegation kay VP Sara. Ito ay pera ng taong bayan na hindi dapat binabaliwala. Ito ay pera ng taong bayan na para sa mga public services na ang mga ordinaryong citizens ay
maaaring ma-avail kung naayos ang paggasta. Mhm. Prof, last question na lang, no? It's so easy to make an impeachment case a mere political move, right? It's so easy to make that conversation just about politics rather than about accountability, rather than about justice. Nakita natin kahapon dito sa ating Senado sa mga nangyari the past few days. Hindi lamang sa Senado, pero pati na rin sa moves in the House, sa mga komento ni President Bongbong Marcos regarding the impeachment. What can we say about the state of governance in the country today? Ang problema kasi natin, medyo na-shock ang administration because of the poor performance during the midterm election. Siguro ito ay kasama doon sa mga move para sa unification, di ba? Mag-usap na lang tayo, ganyan-ganyan. Pero yun nga, maraming mga demands doon sa kabilang parte, at yun nga. So, anong state of governance natin? Sa ngayon, di ba, parang ang rhetoric ay, hayaan natin ng Senado na gumawa ng kanilang trabaho. With siya from the 19th to the 20th Congress. Kaya lang nga, yun yung from the executive kasi parang pero di ba nang una ang sabi ng presidente, huwag na nating i-impeach si VP Sara, di ba? Parang ganon. And then yung sa midterm elections, ang nakita ng mga campaign managers ng administrasyon, nakasira yung impeachment case na nilahad sa Senado at saka yung pagdala sa DENTA kay former President Duterte. So parang ang inaano nila, paano mamasahe itong mga nangyaring ito para magkaroon ng kapayapaan sa bansa. At hindi maging yung parang supposedly lame duck president, si President Marcos in the next 3 years. So parang anong state of governance natin? So ito yung it's governance that is more shaped by the political maneuverings of the officials of the land. Huling tanong ko lang, pahabol na lang, Prof. Mendoza, no? Ano sa tingin niyo magiging role ng publiko dito sa impeachment trial? I understand na itong mga senator judges natin, sila yung magde-decide for conviction or dismissal nitong impeachment case. But do you think, ano yung role na magiging importanteng that the public will play in this impeachment trial? Siguro yung publiko more vigilant. Meron mga protest actions na sinusulong, no? Para nga kalampagin ang Senado. Kasi kung merong mga erring or misdemeanor ng mga senador, yung mga legislators, only within the chambers ang sanction. Walang other institutional body na pwedeng mag-sanction sa kanila. Doon sa ginawa nila dito sa impeachment. So ang publiko siguro ay lalong maging vigilant. Tingnan natin kung ang pagkakalampag sa Senado ay merong epekto. Ang problema lang nga natin, parang kasi impeachment is a case of its own, di ba? At yun, doon, ang Senado would always justify their actions. Pero kailangan ang mga publiko ay medyo gising, no? Meron tayong midterm elections kasi, meron tayong a small hope, di ba? Kasi yung youth vote parang made Kiko and Bam make it in the Magic 5. So parang natin, tignan din natin kung paano ang publiko ay lalo pang maging aware dito sa nangyayaring ito at hindi nila i-relate yung impeachment na hindi siya makakain. Kung hindi isang importanteng mechanism para tayo ay malaman natin ang katotohanan at yung mga officials na dapat na ay managot doon sa mga alleged parang cases or charges against them. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Fe Mendoza.